Ano po ang first impressions natin sa nangyaring hearing so far? Well, as counsel of the victims for Rise Up for Life, who filed the complaint in 2018 pa, we're happy that the confirmation has taken place, and the legal representative, our legal team, was able to express the sentiments of the victims. That there is a need to confirm the charges. Kailangan ma-confirm ang charges kasi uh, magkakaroon ng trial. At kung magkakaroon ng trial, magkaroon ng oportunidad ang mga biktima na mahain naman ang kwento nila kung paanong karumaldumal at walang awa na tinatay ang kanilang kaanak. Pangalawa, nabanggit doon na pag hindi na-confirm ang hearing, babalik si President Duterte sa Pilipinas. Halimbawa, mas lalong lalakas ang threat sa victims. Kaya humihingi ang pamilya ng mga biktima na sana ma-confirm para magkaroon ng trial. At yung third reason na nilabas namin kanina ay yung pag may trial kasi may historical record. So hindi lang ito issue ng justice para sa victims, which of course the trial will give them that opportunity for justice, but also because it's a historical record, pwede na siya ngayon maaral ng susunod na henerasyon para hindi na maulit. So basically yun yung gist ng ng victims legal submission kanina, which we believe delivers the point of the plight of the victims and the sentiments of the victims. Sir, palagi pong mensahe po ng mga pro-Duterte, lagi nang sinasabi na wala daw ebidensya sa claims against him. What is your Malakas response? ang ebidensya ng prosekusyon. Wala kanina kaming narinig na ebidensya sa bahagi ni President Duterte ng depensa, except nagsabi siya na parang essentially ang sinasabi niya, walang intensyon si President Duterte na may mamamatay doon sa drug war niya. So we feel the evidence is strong, more than strong to prove that alam niya na may mamamatay at tinuloy niya pa rin. Any thoughts, sir, on the argument from the pro-Duterte side about the jurisdiction issue na wala daw jurisdiction ng ICC? Well, ang problema nila dyan, the Rome Statute itself under Article 127 precisely said na may jurisdiction. Pumirma ang Pilipinas doon sa Rome Statute na naksaan na kahit nag-withdraw ka na sa Rome Statute o sa ICC, kung ano mang investigasyon na simulan na, ay itutuloy. Otherwise, kung wala yung artikulo na yan, anybody pala na may kaso sa ICC, di pwedeng mag-withdraw. So, debunk na yan. Last na lang for me, sir. No? It's been a long way. Finally, we're at this hearing. I heard there were emotions inside the court. What does it mean now na nag-start na po talaga siya, ang pre-trial? Well, siyempre, hindi maiwasan ang mga biktima naging emotional not only because magkakaroon na rin ng kaaninag ng context para sa hustisya. Pero pangalawa, naririnig nila ulit yung mga kahirapan dinanas nila at dinanas ng kanilang mga kaanak. Kaya naging emotional din yung ilang biktima. But we're glad na nandiyan na. At sana naman, I'm sure, mako-confirm yung charges.